Malaking pagkakamali at pagsisisihan nga raw talaga ng Lakers yung pagpapakawala kay LeBron sa free agency. Yan mismo ang sinabi nitong si Draymond Green. Samantalang ngayon, eto pa atang si James Harden ang magiging sakripisyo ng Cleveland Cavaliers para makuha itong si LeBron Malaki nga raw ang epekto sa organization dahil dala ni LeBron ang tensyon ng media, sponsorship at respeto ng buong liga since napunta siya sa Lakers. Kaya sinabi mismo ni Green na possible maramdaman nga raw agad ng Lakers yung pagkawala ni LeBron kahit may Luka at Austin Reeves dagdag pa dyan ni Green na hindi madaling palitan nga raw ang experience, leadership at impluensya nitong si LeBron Best friend niya kasi yan kaya parang mas nasasaktan pa itong si Green ngayon Si Bill Simmons nga nakisali na rin sa usapan kay LeBron after na umalis mismo yan sa Lakers at ang Warriors yung todong nagpupursige nga raw na makuha siya. Sinabi ni Bill Simmons naman, may pagkakataon naman nga raw talaga ang Warriors makuha si LeBron lalo na dahil kay Green at Kyrie. Pwede nga raw makuha pa niyan si Davis pero kailangan ng sobrang laking roster moves para sa bagay na yan. Lalo ngayon na ang Wizards parang ayaw nga raw talagang pakawalan itong si Davis. Kung nangyari nga sana yan, malamang sa malamang super team na nga rin daw ang meron ngayon sa Warriors. Ang problema, hirap sila sa bagay na yan Kaya parang naging leverage na lang rin ng Warriors si LeBron, pang pressure o pang bargaining chip Sa tingin ni Bill Simmons dyan, yung pagiging interesado ng Warriors kay LeBron, pwede nga raw kasi talagang nakatulong lang para magkaroon sila ng mas magandang positioning sa negotiation o mapabilis yung ibang roster plan nila pero alam na talaga nila na hindi nga raw sila pipiliin nitong si LeBron Dito sinabi ni Simmons na naniniwala nga raw sila na ang plano talaga ni LeBron bumalik sa Cavaliers. Pinapahaba lang niya yung usapan sa free agency dahil mahilig yan mang-agaw ng atensyon Habang abala yung mga teams na makakuha siya, sinabi mismo ni Bill Simmons na tapos na ang usapan dyan dahil ang plano talaga ni LeBron bumalik sa Cavaliers. Sa report ni Shams, tinanggihan ni Harden ang 42.3 million na player option at nakikipag-usap yan sa Cavaliers ngayon about sa bagong contract dahil wala pa siyang finalized long-term deal. Mas madali nga raw para sa Cavaliers na baguhin ang structure ng contract niya kaysa sa mga role player kasi na nakasign na sa kanila katulad nitong si Donovan Mitchell at sila Mobley. May mga analysts pa na nagsasabi rin kung sasali si LeBron talaga at desidido nga raw ang Cavs na ibalik siya pero ayaw nilang bitawan si Harden. Pwede nga raw nilang babaan ang contract na lang o porsigihin mismo si Harden na mag-pay cut muna o pumirma ng mas team-friendly contract lang kaysa sa maximum contract na hinahabol niya dahil kakapirma lang rin nitong si Mitchell ng supermax contract. Kaya nga nalalagay na rin sa restriction ang Cavaliers ngayon kaya pwede nga raw mag-stay si Harden at makukuha pa rin nila si LeBron pero may catch. Kailangan nga raw mag-pay cut itong si Harden o kung hindi makumbinsi yan sa bagay na yan, possible siya mismo ang gamiting trade. Kaya kung walang compromise, pwede siya mismo maging trade candidate. Kung hindi sapat ang salary cap at wala pa ring extension deal sa bagong contract niyan, possible pa maging trade candidate sa kanila itong si Harden. Base lang yan sa mga report at analyst kaya sinasabi nila na magiging sacrifice nga raw talaga itong si Harden kung hahabulin ng Cavs at ipa-priority si LeBron at kung hindi nila yan makukumbinse na mag-pay cut dahil yung contract ni Harden nga raw talaga yung malaking epekto para sa financial flexibility ng Cavaliers at nagiging rason kung bakit mas mahirap sa kanila na makakuha si LeBron lalo na kung kailangan din nilang kunin yung anak dahil halos imposibleng idagdag si LeBron nang hindi nga raw binabago ang payroll ng Cavaliers. Isa si Harden sa may pinakamalaking contract sa roster nila kaya yung contract niya yung unang tinitignan sa anumang financial restructuring. Magiging eligible naman si Davis sa 4 na taong extension na nagkakahalaga ng 275 million. Si Davis kasi ngayon nare-report na humihingi rin ng mas malaking contract sa Wizards kahit halos hindi pa yan nakakalaro since nang matrade siya dahil sa injury. Normal naman nga raw na humingi muna ng mas malaking kontrata sa simula ng negotiation
Pero based naman sa mga analyst, sobrang hirap nga raw yan maging realistic, lalo na sa lagay nitong si Davis ngayon. Parang lumalakas lang rin kasi talaga yung loob niyan dahil sa team owner mismo nila na nagsabi na wala silang balak pakawalan si Davis, kaya parang dagdag gasolina sa kanya yan eh. Si Davis, nasa 33 na ngayon, papasok siya sa pang-15 season niya sa NBA. Madalas siyang ma-injury at limited ang mga laro nito sa ilang season na dumaan. Hindi pa siya nakakalaro kahit isang regular season game para sa Wizards. Since nang ma-trade siya, yung mataas na salary demand nitong si Davis ngayon, nagmumukha tuloy escape plan niya. Kung hindi kasi mabigayan ng Wizards, possible dyan lalong mabuo ang reason niya na umalis at humanap ng bagong team na kahit hindi ganong kalaki yung bagong contract niya, pero malalagay naman siya sa champion contender. Lalo na ngayon na may mga teams rin talaga yung nagpapakita nga raw ng interest dyan, lalo kung pumasok siya sa trade market. Possible dyan lang siya umalis kung hindi mabigay ng Wizard yung salary demand na hinihingi niya.